Glory to the King, my greatest love in life. I hand you. Lord, thank you for this time. Hallelujah. Ibigay mo, Panginoon, ang tamang words na sasambitin ko, Panginoon, dahil ikaw ang nangungusap sa aking mga kapatid, Panginoon. Ito ang aral na ipapadala mo sa akin, Panginoon, ay magbibigay aral sa kanilang buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Magandang hapon, mga kapatid. Congressman. Ang aking topic ngayon is admonishing sinner. Admonishing sinner is defined as points out the truth that words of actions, of thoughts can lead one away in the sinner in showing them the love of God. Admonishing the sinner is showing them the love of God as from them by warning that their thoughts, words, consequence, and this consequence can harm their life. Mga kapatid, itatagalog ko. Kung nakakakita ba kayo ng ating kapatiran na nagkakasala, ipipikit nyo ba ang inyong mga mata para hindi siya husgahan? O i-approach nyo siya in private para sabihin ang kanyang kamalian? In the verse of Timothy, Paul says that the scriptures are useful for reproof and corrections. Reproof means rebuking. Rebuking your brothers and sisters in Christ with love. Rebuking in private, not in public. Dahil kung i-rebuke nyo ang inyong kapatid, i-rebuke nyo in private i-restore nyo ang kanyang spiritual in God. I-restore nyo ang kanyang pananalig at pananampalataya sa Panginoon. Pero kung i-rebuke nyo ang inyong kapatid in the lives of Jesus Christ, ipupush back nyo siya. Kaya dyan nag-i-stumble ang mga tao, ang mga kapatiran natin. Huwag niyong i-rebuke, huwag niyong gawing i-rebuke ang inyong mga kapatiran in public. Kasi ayaw nilang aminin na may kasalanan sila, di ba? So, pakinggan mo siya like the pastoral doing. Halika, gawin mong gawin mong maganda para good example yon na marirestore pa ang pananalig nila sa Panginoon. Amen. Being in this admonishing sinners, the other terms is judgment. Judgment because kapag nakita kita, sabihin ko, ay si Pastora, may lalaki siya. Iisipin ko sa sarili ko, Pastora siya, may ginagawa siyang kasamaan. So, I think na mas karapat dapat pa pala ako dahil nagsisimba lang ako as a member in this church, pero sinusunod ko ang gusto ng Panginoon.
But pastora, in my eyes, nakita ko na gumagawa siya ng kasamaan. Is that correct na i-judge mo siya? Maybe that person na kasama niya on that time, pwede niyang uncle, pwede niyang kapatid. So don't judge, pastora, what you see on that spot. So, pwede, pastora, nakita kita. So, sasabihin niya, magsasabi siya. Either i-confess niya kung sino yon, i-confess niya kung sino ba talaga ang kasama niya. So, nakita mo at nagsabi ka, no judgment. Judgment make gossip. Kunyari, ayun nga, nakita kita, pastora. Tapos, chinismis kita agad. Ay, Sister Tess, nakita ko si pastora, ganito. No, hindi yan pwede. Hindi yan pwedeng gawin dahil nag-judgment ka with gossip. Mga kapatid, nangyayari sa sariling buhay, sa ating sariling buhay yan. So, are we willing to be called faithful? Faithful in Christ. Gusto natin kasing sa pamagitan ng pag-a-admonish in a rebuking private, gagawin natin ang willing ng Panginoon sa ating kapatiran na i-restore siya sa Panginoon. Are we willing to be a child of God? Amen. Dahil sa pagkukorek, hindi natin ginagawa dahil sa pansariling kakayanan lang. Kundi, ito ay magbibless dahil nakasave ka ng espiritu ng ating kapwa. At pagmamahal. Dahil kung nagsama ang pag-judge, that means hindi mo mahal ang inyong kapwa, ang inyong kapatid. Kailangan magiging humble ka at magiging mapagmahal ka sa inyong kapwa para maipamalas mo sa Kanya ang tunay na pagmamahal ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, gusto ko sanang sabihin sa inyo that showing mercy, it's not folding ourselves. It's simply two things, the humility and love. Mercy recognizes our own sins as greater than my brothers. And mercy loves my brothers as Christ loves him. In that spirit, in the spirit, I admonish my brothers in love, in the knowledge that I am greater than a sinner. So we reminded today that are not to judge one another for judgment, especially in regards to eternal things and reserved to God. So, kailangan natin huwag husgaan ang ating kapatid at ito ay ipagpasa Diyos na lang. Amen. Reprove is the child for his admonish his child for his bad behavior. That's like Jesus, what he do with us, because of the words of God, the Holy Bible. It's a warn and caution sa mga na nalilihis sa kaliwat kanan.